Hi guys! Um, Good afternoon sa inyong lahat. Dito na naman ako ulit, si Ma NC Vlogs sa ating interview na episode kung saan meron tayong mga kakilala or mga kasamahan dito na OFW na pwede natin silang matanong kung ano yung kalagayan nila ngayon and kumusta na sila at yung mga pamilya nila sa Pinas. So, guys, umpisahan natin yung isa kong kasamahan ngayon dito sa Hong Kong at pakinggan natin kung ano yung kwento ng buhay niya. Okay? Ayan guys, nandito siya sa aking tabi ngayon. Tanungin natin siya. Umpisahan natin. Oh, hello sa'yo, Miss Sinaida. Hindi ko pa tatanong pangalan mo. Hello pa lang, sabi niya, Sinaida eh. Ayan. Yun yung pangalan niya guys, Sinaida. Sinaida. Esmundo. My World. Wow. Yung apelyido na English eh. My World eh. Esmundo. In English is world. Bakit is world? Is mundo. English. Is mundo. Is mundo. Okay. Gets na. Okay. Ay, nako. Gets na guys. Ayan. Nandito siya ngayon guys. Kasamahan namin siya, isang OFW din dito sa Hong Kong. Which is, ilang taon ka na dito? 3 years. Ha? 3 years may git. 3 years? 3 years daw siya mahigit. So, Di pa nakaka-uwi. bakit di ka nakaka-uwi? May COVID pa eh. Hindi ka na ba umuwi yung last year pa? Wala man makuwi yan eh. So, nakailang kontra ka na dito? 2, going to 3 na. So, nag-umpisa ka anong taon? 2018. 2018. Nag-umpisa siya 2018. So, kumusta naman yung family mo sa Pinas? Ang naiwan? Ayun, okay naman sila. Swerte sa mga anak, malas sa asawa. Ay, ganon? Ba't mo naman nasabing malas sa asawa? Pinamigay ko na. Bahala na siya sa buhay niya. May ganon? Bakit? Oo naman. Ay, hindi naman siya sa personal to ha. Pero, ano lang siya. Syempre, gusto rin nating ma-share sa mga manunood natin. And para din malaman nila, di ba, na hindi gaano kaganda at kasarap yung buhay natin kahit malayo tayo sa family. Meron tayong mga failure, di ba? Pero, ito naman siya, yung failure niya sa buhay is yung asawa niya. So, Sumya, hindi naman siguro natin matatawag na failure yan. Siguro, swerte pa rin yan. Kasi meron kang mga anak na hanggang ngayon, nag-stick pa rin sila. Di ba? Ano naman, mawala na ang asawa ko, wag lang mga anak ko. Isa lang siya, hindi siya kawalan. Yes, ganun lang. Ganun lang kasimple. Kasi kahit naman papano family is family talaga. Walang iwanan, di ba? May kulang man yan, family pa rin. Yes. Kumusta naman yung yung trabaho mo dito? Okay naman, mabait ang amo, minsan tupak din. Ilang taon ka na nag-abroad? 2008 pa hanggang ngayon. Start ako 2008. Hanggang ngayon. Ang tagal mo na 2008. Saan ka nga country? Dubai. Tapos ng Dubai, nag-Kuwait. Tapos ng Kuwait, nag-Singapore. Tapos ng Singapore, nag-Qatar. Tapos ng Qatar dito. Wow! Dami na. Pero wala pa rin ipon. Ba't mo nasabing walang ipon? Nagpaparal pa ng mga anakis. Bibigay sa mga tulong-tulong sa pamilya. Pero meron naman na pundar, di ba? Meron. Yun na nga Hindi natin masasabing walang ipon. Meron. At least meron kang nakita sa mga pinaghihirapan mo. Meron naman. Saan ba mas maganda magtrabaho for you? Mang-ibang bansa o sa Pinas? Depende sa sitwasyon yan. Bakit ka naman nag-decide na mag-abroad ka noon? Ano bang napasok sa isipan mo? Bakit mo naka-decide na ganyan nung pasukin mong trabaho OFW? Kasi parang malaki yung income kaysa sa Pinas, wala rin.
Pag wala kang negosyo, di wala kang kita. Yung trabaho ka man, maliit. Tapos ang mga anak mo, nag-aaral sa private, di kulang yung sahod mo. Pili Ganun. na mag-abroad. Pero nung time na yon, yung mga anak mo maliliit pa, di ba? Ilang taon na mga anak mo ngayon? Yung panganay ko 22, yung pangalawa 20, yung bunso 15. So, ilan sila lahat? 3. Tatlo lang. Oo, Pero, tatlo lang, wala akong anak sa labas. Gagawa pa lang siguro. malandi siya. So, yung panganay mo tapos na. Last year. Hindi pala. Next year, matatapos na. Anong course niya? Civil engineering. Wow, congrats! Congrats ahead! Yan ang trophy ko. Yes, very good naman, no? Very good na bata. Ay talaga. Kaya nga sabi ko, swerte ako sa mga anak ko, malas sa asawa. Sila yung blessing. Pag may malas, may swerte. Ganun yun. Pero yung asawa mo kayo, still pa rin yung communication nyo. Oo, nagkukomunikasyon, nagtatawagan. Pero sa mga bata na lang, yung pakialam namin sa bata lang. Sa amin wala na. Hindi namin ginapag-usapan na yun. Wala bang mga balikan ang mangyayari if ever na mag-decide kayong dalawa na balik? Na, close na. Deal na. Deal or no deal? Deal. May ganun, no? Oo. Pero mahal mo pa rin siya, di ba? Tatay ng mga bata, syempre, nandun pa rin. Pero, hindi na yung katulad ng dati na talagang na mahal mo. Wala. Bata na lang. Sa amin, bata na lang. Bahala siya. Kung magmahal siya ng marami, di problema niya na yun. Kahit 10 pamahalin niya, okay lang. Ay, ganon. Hindi ko kaya yan, Sin. Bigay mo ko ng buo-buo. Walang labis, walang kulang. Oo. Ilang taon na kayo nagkalayo sa asawa mo? 5 years na siguro. 5 years na. 5 years na yun. Grabe, natiis mo, no? Oo naman. Pagka napupuno rin, sa lupa napupuno. Grabe, no? Alam nyo guys, ramdam ko yung yung nasa loobin niya na nasa malayo Ako, siya. matigas na. Kaya ganito na. Di na ako iyak, wala na yan. Manhid na, kumbaga. Bawal lang martir. Love myself. Tama. I love myself. So, ngayon tatanungin kita, Sumia, ha. Anong masasabi mo sa mga kababayan natin na nandito na still pa rin working as an OFW? Ano yung message mo sa kanila? Laban lang sa buhay. Ganyan talaga, ups and down ang problema, kakambal na yun ang buhay natin, walang sukuan. Go. Yun lang ba? Ingat palagi, lalo na ngayon may COVID. Be safe. Tapos pray lang lagi. Sa mga nagpaplano na maging isang OFW, or ano yung ma-advise mo sa kanila? Nako, bago kayo mag-abroad, siguraduhin nyo safety ang family nyo. Yung mga pangako nyo, lalo't pamilyado kayo, yung pangako nyo sa isa't isa, nako, baka bumalik kayo. Imbis na 3 lang anak nyo, magiging 4 o 5, patay na. Hindi, pero tiwala pa rin sana kayo, mag-usap pa rin kayo mag-asawa kung halimbawa man buo kayo. Baka pagbalik nyo, sira na, kasi halos karamihan na nag-abroad. 90% yan, so wasak ang pamilya niyan pagbalik. Kundi si babae magloko, si lalaki na naiwan, sira. Karamihan. Lalo sa panahon ngayon, usong-uso ang number 1, number 2. May number 3 hanggang 5 pa nga. Kaya 3 and 1. Grabe to, grabe. Ikaw na. Totoo yun. Aros karamihan na nag-OFW, nag-abroad, tingnan nyo. Sira ang pamilya. Siguro naman mga kapitbahay kayo, o kamag-anak, o pinsan. Makita nyo ang pamilya. Wasak. Sinong kawawa? Ang bata. Okay. So, yun lang ang masasabi niya sa ating mga kababayan at sa mga nagpaplano na maging isang OFW. Guys, ang hirap po ng
ang hirap po ng isang OFW sa totoo lang, no? Pero bakit ko to ginagawa? Bakit ko ito sinishare sa inyo na malaman nyo kung ano yung mga experiences namin dito, kung ano yung mga experiences ng mga kababayan natin sa ibang bansa, para naman ma-inspired kayo at makita na hindi porket nasa ibang bansa is marami ng pera, marami ng kasiyahan. Kung hindi, 100% nandun yung lungkot, nandun yung pangungulila sa pamilya, at pangalawa, hindi madali. Sa totoo lang, hindi madali kasi gaya ng sinabi niya, 80 to 90% wasak yung family, diba? So, sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa iba't ibang lupalop ng mundo, good luck sa ating lahat, and sana magpatuloy tayo sa ating plano at sa pangarap na maging tuwid yung buhay natin. At sa mga mga nagpaplano pa lang na maging isang OFW, yan, good luck and tiwala, 'di ba? So, thank you sa iyo, Sumia, and sa time at sa mga sagot na napakahugot talaga, napakahugot na mga sagot niya. Ayan, thank you and bye! God bless! Bye! Bye!